Umamin siyang bakla sa sariling tatay, pero pagkatapos ng isang gabi, ibang tao na ang lumabas sa kwarto. Isang gabi, dalawang magkaibigang nagiinuman habang nagyayabangan sa dami ng babaeng natira nila noong kabataan. Habang palakas ng palakas ang tawanan, dumating ang gwapong si Kiko, anak ng isa at inaanak ng isa pa. Pinagmano siya ng ama sa ninong at agad itong pinuri. Ayon pa sa ninong, sa itsura pa lang ni Kiko, siguradong maraming babae na ang bumagsak dito. Proud namang ngumiti ang ama at sinabing si Kiko ang magtutuloy ng kanilang lahi. Pero biglang natahimik ang buong inuman nang magsalita si Kiko. Lumapit siya sa salamin, huminga siya ng malalim, tumingin sa ama, at buong tapang na sinabi, "Tay, bakla po ako." Parang huminto ang oras. Hindi makapaniwala ang ama at agad tumawa, akala niya'y prank lang iyon. Ngunit nang ulitin ni Kiko na seryoso siya, unti-unting napalitan ng galit ang mukha ng kanyang tatay. Paulit-ulit nitong sinabi na walang bakla sa kanilang pamilya. Ngunit hindi umatras si Kiko at ipinaglaban ang kanyang pagkatao. Nauwi sa murahan at sigawan ng gabi hanggang sa pinaakyat siya ng ama sa kwarto. Kinabukasan, tahimik ang almusal. Walang umiimik at ramdam ang bigat ng nangyari kagabi. Nang paalis na si Kiko, biglang pinigilan siya ng ama. Sinabi nitong wala siyang problema kung bakla man ang anak, basta't masaya ito. Pero maya-maya, may tanong itong ikinagulat ni Kiko. Nakatikim ka na ba ng babae? Nandidiring tumanggi si Kiko at sinabing ayaw niya. Ngunit mapilit ang ama at sinabing baka hindi pa lang niya nasusubukan. Hanggang sa tuluyan itong inutusan ng anak na sumunod sa gusto niya. At pagsapit ng gabi, dumating si Precious, isang babaeng binayaran ng ama para binyagan si Kiko at malaman kung bakla ba talaga ito o hindi. Sa una, halatang takot at alanganin si Kiko. Nanginginig siya at gustong umatras. Ngunit sa takot sa ama, wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagkaalis ng ama sa kwarto, dahan-dahang kinausap ni Precious si Kiko. Sinabi nitong huwag siyang matakot at susubukan lang nila. Unti-unti niyang ginabayan ang binata hanggang sa maranasan nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan, sila ay nag-ana. At sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Dahil habang tumatagal, may bagong nadiskubre si Kiko tungkol sa sarili. Akala niya'y mandidiri siya, pero kabaliktaran ang nangyari. Napagtanto niyang minsan, hindi madaling sagutin kung sino ka talaga hanggat hindi mo pa nauunawaan ang sarili mo. Kinabukasan, paglabas niya ng kwarto, ibang Kiko na ang nakita ng kanyang ama. Ibang porma, ibang kumpiyansa, at tila may bagong pananaw sa buhay. Masaya niyang sinabi sa ama na baka hindi nga raw siya bakla at nagpasalamat pa siya rito sa ginawa nito. Ngumiti lang ang ama, pinigilan ang drama, at bago umalis ang anak, may iniabot pa siyang baon. Isang kwento ng pagkalito, rebelasyon, at paghahanap sa tunay na sarili. Dahil minsan sa buhay, ang pinakamahirap sagutin ay hindi kung ano ka, kundi kung sino ka talaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang movie recaps na pangmasa at viral stories. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin na mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.